Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayon, mag-a-update po ako about dun sa ginawa naming challenge na 30 days without rice. So sabay doon kasi ang goal namin for 30 days hindi kami mag-rice para po bumaba yung problema namin sa blood chem namin or sa laboratory test namin in which previous month and last year ay yung sugar namin talagang mataas. So the whole family, ako, yung asawa ko, yung anak ko, talaga nga pong mataas yung sugar namin. Yung last October na test ko, ang sugar ko ay nasa 7 point something. Hindi ko lang makita talaga. Nagalungkat po ako ng mga result namin, pero hindi ko makita. Nakita ko sa asawa ko lang. So, tapos yung sa anak ko. So, yung sugar ko that time is 7 point something, ganyan. Yung sa asawa ko naman, October, 6 point, nandito siya. Saan yun? Ito. 6.86 na dapat ay 5.5 lang siya. So, yung gumawa kami ng ganitong parang challenge na din kasi syempre gusto din natin na magiging healthy tayo, hindi lang na hanap lang tayo ng pera, magsikap tayo, pero kailangan din natin ang health natin kasi yung health natin ay wealth. Sa Bisaya pa, kayamanan nato ang ato ang himsog nga panglawas, di ba? So, ako ipakita sa inyo, it's really amazing. Pero kagahapon ang amo ang lab test ng asawa ko. Nauna kami, so kasi kahapon yung 15 days namin sa challenge na no rice. So, ang ginawa namin kahapon, nag-fasting kami, tapos nagpa-test kami sa laboratory, nagpa-lab kami. So, yung result namin, nakuha namin kahapon ng 11:30. So, bali 14 days lang po yung challenge na ginawa namin ng asawa ko. Pero yung anak ko ay talagang 15 days talaga natapos niya yung 15 days. Kasi ngayon lang talaga siya nagpa-test. So, it's really an amazing, parang masaya ako na nagbunga yung lahat ng paghihirap namin, yung craving namin sa rice, yung asawa ko, ako, pati ako. Pero, I'm thankful kasi after 5 days, hindi na po ako ganun ka-craving ng rice. So, thank you pa din ako. Tapos wala talaga kaming drinks, wala kaming soft drinks, ganyan. So, yung result namin for today na i-report ko kasi isabay ko na lang. Hinintay ko yung result ng anak ko. Tapos yung sugar ng anak ko last wait ha. Teka muna. Saan ba yun? Ito. So, ito po yung last na test ng anak ko na makikita ninyo. Nasa, yung FBS niya ay nasa 12. Hindi ko at ko na lang yung name. So, yan. Kung makita ninyo yung FBS niya. Yan. Nakita ba? Klaro ba? Ano ba? Yung FBS niya, makikita ninyo na 12. 12, di ba? FBS. Yan yung sa anak ko. Bale, dapat lang ay 5.5 yung sugar niya. Pero umabot siya ng 12. So, yun yung na-worry ako kasi talagang tumaas. So, sabi ko, kailangan na talaga natin gumawa ng aksyon para naman bago maagapan, di ba? Kasi mayroon lang kaming bagong kapitbahay na talagang naputol yung paa niya. So, it's really an alarming where in fact na mayroon naman tayong pwedeng gawin, no? Pwede naman nato buhatan o pamaagi, di ba, na paano kumbaga within our means or it's not beyond our control. Control nato kay tungod kusog kay ta mga og bugas, rice, ganyan. Yan naman talaga yung reality, di ba? So now, ang goal namin is pababain namin yung
sugar level ng laboratory test namin sa blood. So, yun. Tideng! Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo ang result namin. Actually, kahapon pa itong sa amin eh. Ang sugar ko, sa akin muna, ang sugar ko from 7 something, nagiging 5.83. Ito po, 5.83. Kita ninyo. Tabunan ko lang yung name ko, pero ako yan, char. 5.83. So, yun, 5.83. Kasi ang problema ko lang talaga naman ay yung sugar ko, yung SGPT ko yung sa liver ay okay na talaga siya, na-clear na ako. Pero ngayon, tumaas siya, nagiging, dapat 33 lang yung SGPT ko, pero nagkaroon ako ng sobra na 0.81. So, not bad na, pero tumaas pa din. Kasi nag-clear na ako eh. Mayroon na akong notice dun sa ultrasound na clear na. Kasi dati dumating ako umabot ako ng grade 1 sa SGPT ko sa liver. So, ito namang sa kriya, wala akong problema sa kriya. Normal, very normal yung creatinine ko. Yung uric acid ko, wala pong problema. Ang problema ko yung cholesterol kasi talagang nagstay up siya. So, yun yung isali ko naman sa goal ko for this another 15 days yung pag-workout. I-try natin kung tapos bawas-bawas ako dun sa mga may maraming cholesterol sa kinakain ko, like sa meat, yung mga igyok, yung ganun. So, yung white lang siguro dapat ang kainin natin. So, yun yung mga next step ko. Tingnan ko kung bumaba ba talaga yung cholesterol. And then, so, 5.83 ang sugar ko from 7. So, not bad. And then, dapat ay 5.5. Next naman sa asawa ko. Hindi ko nang anuhin yung name ha. So, yung FBS niya ay nasa 5, ito, 5.69. 5.69 yung FPS niya. Ayan. Paano ko ba ano ba? Sige, mamaya na lang. I-video ko na lang. So, yun yung sa asawa ko. From 6.89, ito yung old niya. Yung 6.89 niya, October ito. October 2023. Yung FBS niya ay nasa 6.89. Dapat 5.5. And ngayon ay nasa 5.69. Lahat ng test niya, yung mataas niya dati, yung uric acid niya, yung SGPT niya, talagang bumagsak talaga. So, thank you Lord. Yung amazing sa anak ko, masaya ako. Kasi, dito kasi meron kasi kaming online doctor na every time na kami ng mga check-up namin, ay sinisend off na lang namin. So, yun. Tapos mag-ask na lang kami sa doktor kung ano bang pwedeng resita kung kailangan. So, ito siya last November 25, 2023. Paano ko ba ipakita? Basta sige, mamaya ko na lang, i-video ko na lang. Yung sugar ng anak ko ay nasa 12. Ay, ano yan? 12, on top na 12. Pero ngayon, ang sugar niya ay FBS niya, paano ko ba ayan. Tabunan ko lang yung pangalan ng anak ko. Nasa, kung makita ninyo, ay nasa 7. 7.12 yung sugar ng anak ko. Tapos yung amazingly, yung SGPT niya dati na nasa 48 na dapat ay 41 lang, ngayon ay nasa 38. O diba? Palakpak pa din. So yun po. So therefore we conclude na kailangan namin ituloy and ipagpatuloy pa para naman po totally talaga na bumaba na yung mga
mga taas-taas namin sa aming katawan. So, gusto ko magpasalamat kay Dr. Rojo. Siya po yung siya po yung namin, parang nagbigay ng opportunity or ng chance na mamulat yung mga mata namin na kailangan na talaga namin kasi mahirap na, bata pa tayo. Mas naawa ko sa anak ko kasi talagang mataas yung sugar niya. So yun lang po, i-video ko lang po para mas maklaro na, klaro talaga. So yan po yung sa asawa ko. That is October 21. So, yung FBS niya, 6.86 na ngayon ay naging 5.69. Ito. 5.69. Yan po. So, dapat lang 5.5. So, may sobra pa, kaso lang, okay na din yan. Tapos, yung niya, yung cholesterol, ang ganda ng cholesterol niya. Okay. Tabunan natin yung name. Tapos, tingnan ninyo, ha. Ito yung October. Yung October niya, 477 yung uric acid niya. Ito naman ay bumaba ng 446. Yung crean niya na 109, ngayon ay 95.69. Pero wala kasi kasing problema sa cholesterol. Pero tumaas yung cholesterol niya. So, baka, sa tingin ko, ito yung sa kinakain namin na minsan maraming mga taba-taba. And take note, ito, ang niya. Ito yung October, 72.41 yung SGPT niya. Pero pagdating ng ngayon, or kahapon, ay nagiging 54.48. Yay! So, yan po. Ang sa akin naman, yung sa akin naman ay ito. So, hindi ko nakita talaga yung October ko, yung kasaan yun nalagay. So, yung FBS ko ay dati ay nasa 7.12, kaya nga nagsikap talaga ako kasi tumaas talaga yung sugar ko. And hindi na talaga yun siya bumaba. Ever since na nag-start ako na magpa-laboratory, nasa 5 point something talaga siya, na mataas dito sa 5.5. Ang pinaka-worst is last year na tumaas talaga siya na hanggang 7. So, ngayon ay nasa 5.83. Yehey! Tapos, ang kriya ko, wala kasi akong problema. Pero guys, ito yung problema ko. Itong cholesterol. Yan, cholesterol na yan. 7.5. Hindi siya bumaba. Dapat kasi 5.2. Na, ipapakita ko naman yung sa anak ko. So, bali, yan siya. Ngayon lang yan. Kanina lang hindi pa, nasa kamay pa ng kanyang father yung result. So, that's February 6, 2024. So, sabay ito sa FPS kasi kompleto yung set ng yung laboratory namin. So, ayan. Ano ba yan? So, yung FBS, ay nasa 7.12 lang. O, diba? Tapos, yung niya, yung SGPT niya, dati ay, pakita ko mamaya, nasa 48, ngayon ay nasa 38 na lang. O, diba? Tapos, ipakita ko yung, kasi na-send lang niya sa messenger eh. So, ito yung dati. Papakita ko para makita na inyo yung difference talaga. So, this was conducted last November 25, 2023. So, yan pong namin. Kasi talagang sugar lang niya ang pinamonitor ko. So, yung FBS niya ay nasa 12. Na dapat ay 5.5. Pero ngayon ay nasa 7.12 na lang. Yung kriya niya, sad to say, na tumaas siya na from 91 to 102. Yung SGPT niya, teka muna, nawala. Yung SGPT niya na dati ay 49, ngayon ay yung pinakita ko kanina na 38.8 na lang, which is within the range na po siya. So, yun ang aking update, no? So, masaya ako na for just 15 days na ginawa namin yung sacrifices namin na minsan gutom na talaga kasi sanay kami mag-rice, but na lagpasan namin, na overcome namin yung
tawag nito, yung craving namin sa rice, sa mga sweets, sa mga soft drinks, ganyan. Kasi gusto namin ma-hit yung goal namin na bumaba talaga yung sugar level namin. So, lahat po bumaba. Thank you, Lord, na nalampasan namin, and it gives us parang motivation na to continue to be healthy. So, yun na din yung aabangan natin ngayong another 15 days for the 30 days challenge, kung bumaba pa ba talaga yung mga sugar namin or ano pa yung tumaas, hindi natin alam. So, see you on February 25 yata, kasi mapapacheck na naman kami sa sa mga blood test namin. So, always remember, always keep healthy, kasi po health is wealth. Yun lang po. God bless.